Man, all right, shall we all stand, please? And hope you're ready for the service this morning. And ako po ininiwala na tayo pagpapalain po sa umagang ito. Salamat sa Panginoon. Usap kami ni Pastor RJ. Salamat, sabi niya, pupunta po ako dyan para maghatid ng gulay. Pero sabi ko, mas maganda, pakainin mo na rin yung mga tao. All right? Okay, Pastor RJ, please come and give us the Word of God. You ready? Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. It's good to be here. Okay, habang nakatayo po lahat ay buksan po natin ating mga Biblia. Tuloy-tuloy na po tayo. Dito po tayo sa Book of Acts. Acts chapter number 2. Alam nyo, mula sa ating Sunday school na narinig sa mga awitin, wala na tayong hahanapin pa sa ating simbahan. Busog na tayo ng mga biyaya ng Diyos sa ating buhay. Acts 2, chapter 2, verse number, beginning from verse number 41. Kaya sabi po dito ay sa verse number 41 down to verse number 47, then they that gladly receive His word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ngayon pong umaga ay ang ating pong pag-usapan ay the character of the local church. The character of the local church. Tayo po'y manalangin at kilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa amin po mga bisita. Salamat po sa mga anak ninyo. Salamat po sa inyong presensya. Salamat na meron kaming patuloy na pagkakataong Panginoon na kami po ay makapagtipon, makapagsama-sama upang kami po ay patuloy na makapakinig at lumago sa paglilingkod, Panginoon, sa inyo. Lumago po ang aming pananampalataya at kami po ay patuloy na masaya, masigla, matapat, Panginoon, na naglilingkod po sa inyo. At bless niyo po kami, tulungan niyo kami, Panginoon, na madali po naming unawain ang inyo po mga salita. Oh God, please, i-connect nyo lagi, Panginoon, ang inyong salita sa aming mga puso. At anuman pong karumihan na pwede nyo pong masumpungan sa aming mga puso, patawad po, O Diyos. Huwag nyo pong payagan, pahintulutan ng diablo na mang-istorbo siya, Panginoon. Sawayin nyo po siya. Iligtas nyo po yung mga hindi ligtas. At sila po ay may pagkakataon na sumunod po. Bigyan nyo sila, Panginoon, ng decision na sumunod sa tubig ng bautismo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po, pwede na pong mupo. So, once again, ang ating pong pag-usapan ngayon pong umaga ay patungkol po sa the character of the local church. The character of the local church. So, wag niyong kakalimutan, paulit-ulit po, hindi naman po bago sa ating pandinig, kundi paulit-ulit po ito na tinatalakay sa ating simbahan. Ano po ang ibig sabihin ng simbahan? Tandaan niyo po, ng simbahan ay walang ibang simbahan na tinayo ng Diyos ay wala na pong ibang tinayo ng Diyos na simbahan maliban sa Baptist Church. We know the Baptist history. We know that na kaya nating makita at ipaliwanag at patunayan mula sa Biblia, mula sa lohikang pagpapaliwanag
At mula po sa history, makikita po natin, wala na pong ibang tinayo ng Diyos na simbahan maliban sa Baptist Church. At ang sabi po ng Diyos, ang kanyang simbahan na tinayo, walang iba kundi Baptist Church. At ang sabi ng Diyos, ang pangako ng Diyos, even the gates of hell shall not prevail against this church. Akala nyo yan mga kapatid, na hindi po natin maikaila na ang simbahan pong ito ay tinayo ng Panginoon at ang simbahan pong ito ay kinabibilangan po, din po ito ng bawat pamilya. Pamilya po ang meron po dito sa simbahan ito. At kaya nga po pag sinabi nating simbahan, church is not the building. Church is a group of saved or baptized believers who join together in doctrine and fellowship in carrying the Great Commission. So grupo po ito. Grupo o kalipunan ng mga taong ligtas. Tandaan niyo po yan. Ligtas. Saan po ligtas? Ligtas po sa apoy ng impyerno. Ano ho? Sa apoy ng impyerno. Akalain mo yan, kung buong pamilya mo ay tumanggap na sa Panginoon, kayo po ay ligtas sa apoy ng impyerno. At ang kagandahan pa mga kapatid, ay hindi na tayo, ibig sabihin, hindi na tayo pupunta sa impyerno because we are now belong to the family of God. At ang kagandahan pa dito, ay ikaw, kung ikaw ay ligtas, dinagdag ka pa ng Diyos sa kanyang simbahan. Anong uring simbahan na itinayo ng Panginoon? Simbahan na hindi po kayang gibain at sirahin ng anumang powers ng demonyo sa mundong ito, mga kapatid. Akala nyo kung ganyan po katindi yung simbahan na tinayo ng Panginoon. And now we are belong to this institution. Akalain mo yan kung hindi lang si tatay, pasalamatan po natin mga kapatid na hindi lamang si tatay, hindi lamang si nanay, kundi napakaganda po at napakapag-blessing po sa atin kung buong pamilya natin ay miyembro at dinagdag po tayo ng Diyos sa institusyon pong ito, institusyon ni tinayo ni Kristo na anumang gawin mga kapatid ng dyablo ay hindi niya kayang gibain itong institusyon na ito. Pangako po ng Diyos yan. At yan po yung church. Meron tayong ligtas na bautismuhan at meron tayong iisang doctrine, iisa yung fellowship natin at merong tungkulin, merong trabaho na binigay po ng Diyos, iniwan ng Diyos. Alin po yun? Palaganapin ang Ebanghelyo o Great Commission. Alam po natin yan. Ano pong nilalaman ng Great Commission? Evangelizing, andyan yung soul winning, baptizing, and then discipleship or discipling mga kapatid. Kaya nga po, ito'y walang tigil. Kahit na may pandemic tayo, hindi ho dapat matigil itong Great Commission na iniwan ng Diyos na trabaho ng kanyang simbahan. Sapagkat, bakit hindi ho dapat matigil ito? Sapagkat kahit anong gawin ng dyablo, gustuin man niya na patigilin ang trabaho ng simbahan, hindi niya kayang gawin ito. Hindi ho niya kayang gawin ito. Dumaan na po ito ng grabing persecution during yung tinatawag na Trail of Blood, mga kapatid. Pero hindi ho kayang napatigil ang dyablo, ang Baptist Church. Hanggang ngayon ay magpapatuloy. At hanggang magpakailanman ay magpapatuloy ang simbahang ito. Isipin nyo naman kung diyan kayo nilagay ng Diyos sa institusyong ito. Kaya dapat malaman natin yung characteristic, yung character ng ating simbahan na kinabibilangan po natin. Samantalang mga kapatid, tandaan niyo po ito, paulit-ulit naman po ito. Kaya ako, mas gusto kong mag-preach na yun, narinig ko sa ating pastor. Bakit? Kasi narinig ko na ito eh. Sigurado na ako dito eh. Kaysa gagawa-gawa ka pa ng sarili mong katalinuhan, wala naman sa Biblia. Di po ba? Hindi ko naman narinig ito. Ibig sabihin, hindi ko pa napatunayan. Kaya, alam niyo maganda ho, na dapat alamin natin anong klaseng character meron ang kinabibilangan natin na ating simbahan. Of course, alam natin yung salitang character. Pag sinabi natin character, conduct that conforms to an accepted standard of right and wrong. Sabi nga natin ating pastor, pag sinabi natin character, consistently doing what is right. Yung alam mo na kung ano yung mali, ano yung tama, at kung ano yung tama, yun ang gagawin mo. Di po ba?
So nandyan yung morality, nandyan yung decency, nandyan yung goodness, nandyan yung honesty, nandyan yung integrity, nandyan yung righteousness, nandyan yung uprightness, yung virtue, yung virtuousness, high-mindedness, honor, incorruptibility, ethics, holiness. Nandyan po lahat. Yan po ibig sabihin ng character. But, makinig po kayo, the character of the local church is the sum total of the character of its members. Kung ito po yung katangian ng ating simbahan, mga kapatid, ito rin po dapat ang katangian ng bawat miyembro ng ating simbahan. Kaya saan po natin dapat matatagpuan yung mga taong may integridad, yung mga taong may moral, may mga taong may decency, yung goodness, yung honesty, yung righteousness, yung uprightness, yung virtue, yung virtuousness, yung high-mindedness, yung honor, yung incorruptibility, yung ethics, yung holiness, dapat matatagpuan po natin sa mga taong ito na kabilang o miyembro sa simbahan na tinayo ni Kristo, which is the Baptist Church. Kaya dapat ito rin po ang dapat katangian na meron tayo bilang miyembro sa simbahang ito, mga kapatid. Kaya dapat alam natin kung saan tayo makikiisa. Alam natin kung anong klaseng katangian meron tayo. Tingnan niyo po, mga kapatid, saan niyo po makikita yung morality, yung decency, yung goodness, yung honesty, yung integrity, yung righteousness, uprightness, holiness, lahat po ito ay makikita natin sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya dapat kung ito ay makikita natin, mga karakteristik na ito, ay makikita natin sa Panginoong Hesus Kristo na siyang nagtayo ng simbang ito at tayo naman yung kanyang itinalagit dito at dinagdag dito, ay dapat matatagpon din po ang bawat katangian. Itong mga katangian ito, sapagat tayo po ay dinagdag ng Diyos sa simbang ito. Now, the character of the local church. Ito dapat, kung ano yung katangian, character, mga kapatid, ng simbahan na itinayo ni Kristo mula sa Kanya, mga kapatid, hanggang sa atin ay dinagdag ng Diyos. Tawag yung kakalimutan, Diyos ang nagdagdag sa bawat isa sa atin dito. Diyos ho mismo, maliwanag doon sa binasa natin. Napakaliwanag po yan. Sa Book of Acts, makikita po natin, the Book of Acts is one of the sacred books of the New Testament, containing the history of the infant church during the space of 29 or 30 years from the ascension of our Lord Jesus Christ. It was written by Luke and addressed to Theophilus, which means love of God. The person, makikita natin dito, mga kapatid, makikita natin kaya ko binasa po sa inyo ito para makita natin. Of course, lahat tinatalakay, kaya napahaganda na naman yung narinig natin kanina sa Sunday School mula sa ating mahal na pastor, mga kapatid. Doon pa lamang, wala na tayong hahanapin pa. Busog na tayo sa Sunday School pa lamang po. Ay makita nyo, kung wala tayong ganitong klaseng simbahan, wala tayong ganung maririnig. Kaya sa bawat aklat ay napakalaga sa atin yan. Now, ito po yun. Makikita po natin itong Book of Acts na ito. Sabi nila, Acts of the Apostles. Acts of the Apostles. But it is the acts of the Holy Spirit of God in the lives of the apostles. Alam mo, makikita natin dito yung kapangyarihan at pagtatrabaho at pagkilos ng Holy Spirit sa buhay ng mga apostles at mga members doon sa unang Baptist Church, doon sa Jerusalem. Kaya dapat mula doon hanggang sa atin, mga kapatid, sapagkat dapat iisa lang na makikita natin na character itong simbahan natin ito. Mula doon sa Book of Acts hanggang sa panahon natin at magpakailanman, dapat iisa dapat. Iisa po dapat. Now, ngayon pong umaga, first point na ibibigay ko po sa inyo, they are united in the Lord. They are united in the Lord. Pag sinabi natin united, oneness, harmony,
pagkakasundo, pagkakatugma, pagkakaisa, oneness. Alam nyo, saan tayo dapat magkaisa? Uprightness. Saan tayo dapat magkaisa? Holiness. Huwag tayong magkasundo, huwag tayong magkaisa sa hindi natatanging katangian mula sa Panginoong Jesucristo. Huwag niyong kakalimutan, hindi po simbahan ito ng tao. Simbahan ito mismo ng Panginoong Jesucristo. He is the head and we are the body. Hindi ho pwedeng putulin ito mula sa head, putulin mo mula sa head. Hindi po pwede. Hindi ho magpapatuloy, mamamatay po ang simbahan ito pag wala yung head. Mamamatay po. Kaya napahalaga, saan dapat naman tayo united? Saan po dapat tayo united? Tignan niyo po yung binasa natin. Tignan niyo po, ano sabi niya? Then they that gladly receive His word. Sino yung they dito? Sino itong mga they na ito? Yung mga tumanggap. Ano yung tinanggap nila? The word, the truth of salvation. So tumanggap po sila. At itong mga tumanggap na ito, sabi ni Biblia, were baptized. Nabautismahan po sila. Bakit? Tumanggap na sila eh. Naligtas na sila. May Kristo na po sila. And then sabi ni Biblia, and this same day, there were added unto them 3,000 souls. Akalain mo yan? And they continued, yung pong mga nakapakinig, masayang nakapakinig, hindi sila basta nakapakinig, kundi gladly receive His word. Kaya dapat tayo mga kapatid, hindi lang tayo dapat nakikinig ng preaching, ng salita ng Diyos every time the Word of God preached to us, but dapat nandoon yung gladness sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mula sa ating kaligtasan, mula sa katotohanan ng kaligtasan, hanggang dapat sa panahon natin na ito. Dapat yung gladness, yung kagalakan, kasiyahan, mula sa katotohanan ng kaligtasan, dapat hanggang ngayon ay hindi dapat maputol na kagalakan yan, kundi dapat mas lalong masaya tayo ngayon. Bakit? Iniligtas tayo ng Diyos mula sa apoy ng impyerno, dinagdag pa tayo ng Diyos sa kanyang simbahan na hindi kayang gibain na institusyon na itinayo ni Kristo, which is the Baptist Church. Tapos, binigyan pa tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Tapos nalulungkot tayo, nadi-discourage tayo. Di po ba? Dapat mas lalo tayong ganado, mas lalo tayong masaya. Kaya sabi ng Biblia, and they continue steadfastly in the apostles' doctrine. Tapos sasabihin nila, puro Christian living tayo. Mga kapatid, walang mensahe dito. Tama yung sinabi ng ating pastor, walang mensahe dito na hindi nangunguna yung doctrine. Wala ho. Punong-puno na tayo ng doctrine sa ating simbahan. Praise the Lord. Praise God. Doctrine of salvation, doctrine of heaven, doctrine of hell, doctrine of Satan. Yun ang gusto ng karamihan, doctrine of Satan. Oh. At ang sabi ng Biblia, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. At kung babasahin natin hanggang dito sa 47, babasahin dito natin Book of Acts chapter 1 hanggang sa last chapter ng books na ito. Makikita nyo po yung kanilang oneness sa Panginoon. Oneness. United in expansion and spreading the gospel or the word of God. Dapat dyan tayo nagkakaisa. Amen. Yung pagpapalaganap, yung expansion at saka spreading ng gospel. Sabi nga ng Biblia, Acts 6:7, and the word of God increase. Ano yung nag-increase? Word of God. Bakit? Because they are united and united in expansion and spreading the gospel. Huwag tayong magsawa.
Maraming paraan ngayon, hindi tayo makalabas. Tawagan natin yung mga kamag-anak natin. Maraming paraan. Alam niyo si Sila, pag hindi siya makalabas, tinatawagan niya yung mga kamag-anak niya. Oh. Kaya tinan niyo, ang sabi niya, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and great company of the disciples or of priests were obedient to the faith, and they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Tinan niyo po, salamat sa Panginoon na hindi tumitigil ang ating simbahan. Tinan niyo po, pagka ang simbahan hindi tumitigil, yung wisdom ng Diyos mula sa ating pastor hanggang sa bawat miyembro ay hindi kayang banggahin ng mundong ito. Tinan niyo po, yung wisdom sa church na ito, sabi ni Biblia, sabi ng Bible, they were not able to resist the wisdom. Nag-pandemic, pero subukang banggahin ng mundong ito, kapatid, sa pamamagitan ng COVID na ito, pero hindi napatigil ang CSI, kundi lalong lumaganap, nag-expand, mga kapatid, yung naabot ng ating simbahan. Naabot sa USA, inabot kung saan lupalop at banda ng mundong ito. Thank God ng wisdom ng simbang ito, kapatid, na hindi kayang i-resist ng COVID-19. Kaya dapat patuloy tayo makikiisa dito, huwag kayong kokontra. Alam nyo kayo mga kumokontra, hindi kayo nakikiisa dito, mga kapatid, baka hindi ka talaga taga rito. Kasi yung mga nagkasundo saan sila nagkasundo o nagkakasundo, mga kapatid? They are united in spreading. O kalahin mo yan? Meron tayo kung saan-saan. Kami doon din po Alam nyo ba ngayon, last Wednesday, nagsimula din po tayo ng outreach doon sa La Trinidad. Nag-i-expand na itong ating simbahan. Anong gagayahin namin? Mula sa Book of Acts, mula doon sa Jerusalem, mga kapatid, yan naman talaga ang katangian ng simbahan na pinagdagdagan ng Diyos sa atin. They are united in spreading the gospel. They also united in necessity of holiness. Holiness. Mahalaga po ang holiness. Sabi ni Biblia, Ephesians 4:24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. To the end he may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all saints. For God hath not called us in 1 Thessalonians 4:7 unto uncleanness, but unto holiness. Tingnan niyo po, napakaganda po ito. Isipin niyo na maigi, kung itong holiness na ito ay nasa loob ng inyong tahanan. Hindi po ba? Holiness is always, pag sinabi nating holiness, hiwalay sa kasalanan. Separated from sin. Isipin niyo, mga kapatid, kung ang kabanalan ay naroon po sa bawat miyembro ng inyong pamilya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung buong pamilya mo, miyembro sa simbahang ito. Sapagkat yan dapat talaga ang katangian ng simbahang ito. At ang katangian ng simbahang ito, mga kapatid, sapagkat yung holiness, makikita natin yan sa Panginoong Hesukristo. Kaya bawat miyembro makikita po sa atin, mga kapatid, at doon tayo makikiisa. At doon tayo nagkakaisa. Hindi po sa chismisan, hindi po sa kasalanan, hindi po sa pagkundina ng bawat isa, but unto holiness. But unto holiness. Yan ang pinakamaganda dyan, mga kapatid. Bakit tayo mag-involve sa hindi dapat? Minsan, ang galing natin, sumaung-saong sa hindi naman kabanalan. Napakabilis natin matuwis ng kakarnalan, mga kapatid.
Pero bakit hindi tayo nagkakaisa? Bakit hindi natin mailagay yung ating sarili doon sa mga nagpapatuloy sa kabanalan ng Diyos at doon tayo makikisa? And then, hindi lamang yan, united in loving the Lord and others. Di po ba napakaganda mga kapatid? Sabi ni Biblia, Jesus said unto him, Matthew 22 verse number 37, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Tignan niyo mga kapatid, ang napakalaga na katangian, character ng ating simbahan, na dapat character ng bawat isa. Love the Lord. Love the Lord. Nakikinig po tayo? Love the Lord. Love others. Romans 13:10, love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Alam niyo sabi ni Biblia, Galatians 5:13, For brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh. But, ano sabi niya? By love, serve one another. Verse number 14, For all the law is fulfilled in one word. Even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consume one another. Makinig po kayo. Alam niyo sa panahon na ito, napakadali pong mairita ang mga tao. Napansin ko lang po. Bakit? Kasi yung mga tao, parang kinukwento kanina ni Maki, pupunta dito yung mga ibang kadete para man lang daw makalabas-labas sila sa mga barracks nila. Kasi alam mo, pag nakakulong ka lang sa bahay, may iinip ka. Mainipin pa naman din ang mga tao. Kung tayo nga na mga Kristiyano na iinip na tayo, anong sinasabi natin, Panginoon, bumalik ka na? Hindi natatapos itong COVID na ito, mahigit 1 taon na. Panginoon, bumalik ka na! Kapatid, hindi tayo maiinip if we really continuing in loving God and loving others. Pero maiinip ka, maiirita ka lagi. Madali kang mairita. Alam niyo kung bakit? Opo. Tapos lalo na pag nakikita mo yung kaaway mo, nako. Makinig kayo, ito po ang institution. Dapat sa lupang ito, na wala kang makikita na nag-aaway-away na miyembro ng institusyong ito. Dito mo dapat masusumbungan na kahit anong kasalanan nito, sasabihin ko, mamahalin ko to. Bakit? Kasi kahit anong kasalanan ko, minahal din ako ng Diyos. Di po ba? Sino sa atin dito na hindi nagkakamali? Simula nung naligtas ka. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid, na patuloy tayong hindi binibitawan ng Diyos, hindi nagsasawang Diyos sa atin. Alam niyo kung bakit? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sino yung minahal ng Diyos? Ikaw at ako. Sino ka ba at sino ako? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Bakit si Kristo nabayubay sa cross ng Kalbaryo, namatay, nilibing at muling nabuhay upang mahalin ka at mahalin ka ako. Yung iba nagkamali lang. Kaya tayo naman, pag nagkamali tayo, simple lang yan. Matuto kang tanggapin ko ng pagkakamali mo. Kaya, alam nyo, pinakamagandang palaganapin natin dito, pag-ibig natin sa Diyos, doon dapat tayo nagkakaisa. Nakikinig po tayo.
at pag-ibig natin sa bawat isa. Doon dapat tayo nagkakaisa. Sabi ko, minsan madali tayo magkaisa doon sa text ng iba. Madali tayo magkasundo doon, madali tayo nagkakaisa doon eh. Pero bakit hirap tayo na magkaisa na mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa natin? Hindi lang yan. United in prayer. United in prayer. Tingnan niyo po, ano sabi ng Bible diyan? In chapter 1 pa lang, ano sabi ng Bible diyan? This all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. And then makikita na naman natin dito sa ating binasa, anong sabi ng Bible diyan, mga kapatid? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Mga kapatid, wala ako dito, mga kapatid, kung walang nag-pray sa akin. Pero salamat, mga kapatid, na may mga kapatiran na nag-pray sa akin at nagpipray sa akin, mga kapatid. At salamat din na meron tayong Diyos na sumasagot sa bawat prayers natin. Kaya kahit na anong panalangin natin, kung walang sumasagot, mga kapatid, sa ating mga panalangin natin, it's really a nonsense prayer yan. Pero salamat, mga kapatid. Kaya tingnan nyo ano sabi ng Biblia dito. In Acts chapter number 3, in verse number 1, tingnan nyo po, ano sabi ng Biblia? Now Peter and John went up together into the temple in the hour of prayer, being in the ninth hour. And a certain man lame, may lumpo doon, from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple, who, seeing Peter and John about to go into the temple and ask an alms, and Peter, fastening his eyes upon him with John, and look on us, sabi ni Peter tsaka ni John, and he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have give I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted up, and immediately his feet and ankle bones received his strength, and he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising. Alam niyo kung bakit? Ito yung mga bunga ng kanilang mga panalangin, mga kapatid. Ano to, mga kapatid? Gumagawa ng patuloy na milagro ng Diyos sa simbang ito. Kaya salamat, mga kapatid, bagamat merong mga members na hindi nakikiisa sa panalangin, pero salamat na merong mga members pa rin sa ating simbahan na nagkakaisa sa panalangin. Kaya makita nyo, sa kalagitnaan ng pandemic, patuloy ang miracles ng ating simbahan. Kaya sabi ni Biblia, Acts 6:4, sabi ni Biblia, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the gospel. Kaya mga kapatid, patuloy tayong mag-pray. Dapat doon tayo iisa. Nakikinig po tayo? Huwag kayong makikiisa sa hindi naman dapat. Ulitin ko po, mas madali tayo at mas mabilis tayo madalas na nakikiisa sa mali. Pero hindi tayo nakikiisa sa tama. Pero kung iisa tayo, mga kapatid, sa pag-ibig ng Diyos, para ibigin ang Diyos, iisa tayo, mga kapatid, para mag-expand yung gawain ng Diyos, iisa tayo, mga kapatid, sa prayer, iisa tayo para magmalasakit sa bawat isa, mamahalin natin ang bawat isa, kahit anong pagkakamali, dinagdag ng Diyos yan, sige, mahalin natin, kaya dapat ang bawat isa ay patuloy tayo na huwag magsawang magpaturo, mga kapatid, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Iisa tayo sa pagbibigay. Nakikinig po ba tayo? Iisa tayo sa pagbibigay.
Tinan niyo po yung binasa natin. Hindi po pinag-uusapan dito yung tithes, sapagkat ang tithes ay 10% lamang. Pero makikita natin dito, sabi ng Biblia, in all that believe, were together. Kita niyo po yung kanilang oneness, were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. Akala mo yan? Yung kayamanan ng isa ay kayamanan ng lahat. Yung pera ng iba, pera ng ilang member, hindi nila pinagdadamot yun, ibinibigay para sa lahat. Kaya makita nyo, sabi ng Biblia, yung pangangailangan ng bawat membro sa Baptist Church na ito ay walang nagkulang, kundi naabot yung pangangailangan ng bawat isa. Doon sila nagkakaisa. Kaya mga kapatid, nakita ko po sa ating simbahan, simula po nang tayo po ay nasa BNS pa, kapatid, salamat ng simbang ito, pilit at nagibain ng dyablo at maraming beses hanggang ngayon. Praise God mga kapatid, ng simbang ito hindi kayang gibain ng dyablo magpakailanman, sapagkat patuloy na iisa, united tayo sa Panginoon, at dapat magpatuloy tayo sa ganitong klaseng character hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Nagbunga po ang CSI sa Baguio, nagbunga po kung saan lugar na mga kapatid, sa Tarlac, sa Baguio, dalawa na kami ni Pastor Bernard doon, at marami pang iba, Australia na, mga kapatid. Bakit? Bagamat merong mga dinala dito na dyablo, mga kapatid, mga taong instrumento niya, pero sabi ni Biblia, even the gates of hell shall not prevail against the church of the Lord Jesus Christ. Anong ginawa nila? Tingnan nyo, ibinenta yung kanilang ari-arian. Maibigay lang at mapunuan yung pangangailangan ng mga members na nangangailangan. Alam mo kanina, sabi ko, akita nyo po, ako kanina nag-o-observe ako sa ginagawa ni Pastor. Nire-recognize niya yung bawat members. Sabi ko, kung ako ang nandito o miyembro ng simbang ito, linggo-linggo, pakiramdam mo nandito ka pa rin eh. Ano napansin niyo po? Yung oneness ng simbahang ito. Mga kapatid, mga members, huwag tayo maging instrumento ng dyablo para mawasak, masira yung oneness ng simbahan ito. Alam niyo ba sabi ng Biblia? Psalms 133, basahin niyo po yon. Sabi ng Biblia, may blessing pag tayo nagkakaisa sa Panginoon. Hindi naman po sa pangano. Ako hanggang ngayon, wala ko sa galagayan ko na ganito. Kung wala tayong simbahan na katulad nito. Simbahan na hindi ho madamot. Masasabi ko po, napaka-giver ang simbahan ito. Alam ko bakit? Sapagkat meron tayong Diyos na giver. Members, dapat iisa tayo. Huwag kayong instrumento, huwag tayong instrumento ng dyablo. Kasi ganun ginagawa ng dyablo, huwag tayong paluloko. Huwag tayong padadaya. Huwag kayong makikisaw-saw sa ikawawasak ng simbahan ito. Kundi doon tayo. Doon ako sa mga soul winners. Doon ako sa mga givers. Doon ako sa mga ginagamit ng Diyos na instrumento para mag-expand ang ebanghelyo ng Diyos. Tumayo po tayo lahat. At lumapit po tayo sa Panginoon. Sige po. Amen. Let's come to the throne of God.
Dakilang Diyos, muli po nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay Pastor RJ. At nawa po, Panginoon, ang bawat anak niyo ay amin pong nakita ang aming mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin at mga bagay na hindi po namin dapat pagtuunan ng pansin. Help us not to waste our time on something that is not profitable for our growth, O God. But help us to use our time on something that will help us grow. Bless your people this morning, O God, and the message that we have heard this morning. Let that message, O God, work in our hearts and grow in our hearts, O God. Thank you for using Pastor RJ, and we praise you for what thou hast done in the midst of us. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your seats, please. Well, I hope you learned something from that message. What a great message. Amen. 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 Alam niyo, sa panahon na katulad nito, mga kapatid, yan ho ay napakahalagang mensahe na dapat nating marinig. Ano ho? At, sa panahon na, alam niyo, gusto ko po yung sinabi ni Pastor RJ na idinugtong niya salita ng Diyos na ang bawat isa ay maging pagpapala sa bawat isa. Yan ang napakaganda po na minsaheng dapat bigyan po natin ng pansin sa buhay po natin. It is very important sa panahon na katulad nito na maging sikapin natin na maging blessing po tayo sa iba. Sa ating kapatiran. Alright, again, if you want to be a part of our project